bantayan ang mga korap sa Bureau of Immigration. Hindi lamang ang mga Chinese na naaresto sa Bamban Tarlac ang dapat bantayan at baka makatakas, kundi bantayan din ang mga tiwali sa Bureau of Immigration. Umaabot sa 17 Chinese ang sangkot sa operasyon ng Pogo sa Bamban Tarlac na sinalakay ng PAOCC noong Marso at Abril 2024. Dito nabulgar na ang compound na inuokupa ng Pogos ay pag-aari ng suspendidong Bamban Mayor Alice Go. Itinanggi naman ni Go ang mga akusasyon. Iniimbestigahan ng Senado si Go dahil sa kahina-hinalang nationality nito. Nabatid naman noong nakaraang linggo na nagmatch ang fingerprint ni Go sa Chinese national na si Go Waping batay sa ginawang pagsusuri ng NBI. Ibig sabihin, hindi Pilipino si Go. Mula noon, hindi na dumalo ng Senado si Go. Ayon sa mga abogado ni Go, may sakit ito at na-stress. Kasabay sa pagkakatuklas ng pare-parehong fingerprints, napabalita naman na isang Chinese na sangkot din sa Pogos sa Bamban ang nagtangkang tumakas ng bansa. Pasakay na umano ng eroplano sa Davao International Airport ang 30 anyos na si Xiang Ji ng pigilan ng Bureau of Immigration. Si Xiang ay isa umano sa mga boss sa Pogos sa Bamban at may kaugnayan din sa Pogo sa Porac. Sabi ng Bureau of Immigrations, may problema sa visa si Xiang dahil dineklara nito na unemployed subalit ang presenta ay 9G Commercial Employment Visa. Dinala sa Bureau of Immigration Facility si Xiang at patuloy na iniimbestigahan. Ang pagtatangka ni Xiang na tumakas ay maaaring gawin din ng iba pang Chinese na sangkot sa Pogos. Maski si suspendidong Mayor Alice Go ay maaaring gawin ito. Walang imposible sa pagtaka sa bansang ito sapagkat maraming korap na opisyal at tauhan ng gobyerno. Kung gaano kabilis na nakakapasok o nakapasok sa bansa ang maraming Chinese na nagse-set up ng illegal Pogos, ganyan din sila kabilis na makalabas ng bansa kapag nahuli. Madali nang tapalan ng pera ang mga tiwaling empleyado at opisyal ng Bureau of Immigration. Noong 2021, ibinulgar ni Senator Risa Hontiveros na nagbabayad ng malaking halaga ang mga Chinese para makapasok ng walang aberya sa Pilipinas. Tinawag ni Hontiveros na pastillas scam ang modus. Maraming sinibak si dating President Duterte na mga opisyal at empleyado ng Bureau of Immigration. Pinakain pa niya ng nirolyong pera pati ala pastillas ang mga korap. Maaaring mangyari muli ang pastillas scam ngayon. Posibleng ang Chinese na nagtangkang tumakas sa Davao Airport ay may kasabwat na korap na opisyal ng Bureau of Immigration. Bakit sa Davao niya naisipang dumaan para tumakas? Bantayan ang mga Chinese na sangkot sa Pogos at baka magliparan ang mga ito palabas ng bansa. Bantayan din naman ng todo ang mga korap sa Bureau of Immigration. Yan yung problema dito sa ating bansa. Basta natapalan ng pera, talagang kahit illegal yung ginagawa at mga illegal ang gagawin, wala na talaga. Magtatakpan na yan dahil sa pera. Pera-pera lang yung labanan ngayon. Kaya maraming korap at tiwali at hindi na umunlad ang bansang Pilipinas na baon pa sa utang. Kawawa ang bayan ng Pilipinas. Lalo na yung mga Pilipino na mga inosente, mga bata pa. Lubog na sa utang, wala nang kinabukasan, sirang-sira na. Dahil sa korupsyon